Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po'y mag-aharal ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus ayon sa nakasulat sa Biblia. Gumagamit po tayo ng Biblia, New Testament. Ito po'y galing sa mga Gideon International. Ito po yung kanilang simbolo. Yan lang para mga grupo ng mga Christian sa iba't ibang bansa, sila po ay nag-donate, nag-ipon ng pera, nagpalimbag ng Biblia at kanila pong pinamimigay sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno at mga private sector, estudyante, hospital, government. Wala pong pinipili. Kaya sabi po rito, huwag ipagbili. Nakasulat sa huwag ipagbili ang aklat na ito. Sabihin, talagang hindi binebenta, pinamimigay. Walang bayad. Tayo po'y mag-aharal ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. At ang ating pag-aaralan ay ang muling pagkabuhay. Alam nyo naman, may mga tao po, hindi naniniwala dyan. Hindi daw si Jesus ang pinako, kundi kamukha niya lang, kaya hindi sila naniniwala. At meron din pong hindi naniniwala na si Jesus daw, hindi nabuhay na maguli sa mga patay. Yan. Kung ano-anong mga opinion sa pantaha o mga ano man yung natutunan nila. Nasa kanila yan. Pero tayo, bilang mga mananampalataya o kung tawagin yung mga taong Kristiyano, tayo bumabase sa Biblia. At may mga nagsasabi sila daw ay mga tunay na Kristiyano at bumabase din sa Biblia pero mali ang kanilang palagay, mali ang kanilang paniwala, iba-iba. Ang gulo, di ba? Talagang magulo. Pero huwag nyo kasing ipasok yung aral ninyo. Kaya sinasabi kong magulo, ipinapasok nyo yung doktrina ninyo. Ang doktrina ng Panginoong Yesus sa Biblia, yun lang ang totoo. Huwag nyong gawin yan na yung doktrina. Kasi gumagawa sila ng sarili nilang doktrina eh. Kaya nagkakawindang-windang eh. Huwag kayong gumawa ng inyong sariling doktrina. Kaibigan, huwag kayong gagawa. Okay, tayo muna ipapalawot sa panalangin bago tayo magsimula. Panginoon Diyos, samahan mo kami ng aming pagbubulay ng iyong ebanghelyo. Sa pagkakataon na ito, buksan ang puso't isip ng bawat isa na nanonood ng video ito upang sa ganon, malubos ang aming unawa. Salamat po sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ganito, sa unang Korinto 15:20, ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Yan. Bubuhayin ang mga patay. Yan ang turo at aral ni Apostol Pablo. Ano po? Ngunit ito ang totoo. Ibig sabihin, nagsasalita ng totoo si Pablo. Hindi siya nagsisinungaling. Yung ibang reliyon, ay sinungaling niya si Pablo. Nakapagtataka yung ibang apostol, pinaniniwalaan nila, pero pagdating kay Pablo, sabi nila, hindi totoo si Pablo, sinungaling yan. Yan ako, nabasa ko yan sa kanilang mga post sa akin eh. Pero si Pablo, totoo, ang sabi niya. O sino ba si Pablo? Itinalaga ng Panginoong Yesus sa mga entil na kung saan siya sinugo bilang apostol at mangangaral ng katotohanan sa mga entil. Pilipino, entil. Labas Israel, sa labas ng Israel entil. Sa loob ng Israel, Hudyo. Yan. Para lang magkaintindihan tayo. So, siyang tinalaga ng Diyos sa mga kahentilan. Tayo yon, Pilipino. Kaya pinapaalam ni Pablo ay, ngunit ang totoo,
si Kristo'y muling binuhay. Kita nyo po, muling binuhay. O, tingnan natin. Meron kasi nakalagay dito na ito, sa Roma 10:9. Si Pablo rin ito. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maligtas ka. Paano hindi ka si Jesus? Wala kang kaligtasan. Paano itong mga nagsasaka na reliyon, ang sekta ng reliyon, kayo kaibigan, hindi kayo naniniwala na si Jesus binuhay na magulang Diyos, wala kayong kaligtasan. Wala kayong kaligtasan. O, sabi niya, basahin natin, Roma 9:10. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at manalig kang buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Paano kung hindi ka maniwala? Gaya ng sa panahon ni Pablo, merong mga hindi naniniwala na binuhay na maguli si Jesus at maging sa ating panahon. Gaya na lang ng, siyempre, ang paniwala nila, ang ipinako daw sa krus, hindi si Jesus, kundi kamukha niya lang. O paano yan? E di walang kaligtasan kung si Pablo pagbabatayan kasi walang nabuhay na maguli sa kanya. Sa kanila. At yung iba pang mga reliyon. Lalo na yung hindi naniniwala kay Pablo. So, ang dali ni Pablo, kaligtasan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Yesus. Nung araw siya nangangaral, meron siyang sinabi ganito. Ito, sabi niya, sandali tinitingnan natin. O sabi ni Pablo, sa unang Korinto 15:14, at kung si Kristo muling binuhay, walang kabuluhan aming pangangaral, walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kita nyo? Ang kabuluhan, ang sabi ni Pablo, ang aming pangangaral. At yung naniwala kay Pablo, wala rin katuturan ang inyong pananampalataya. Kung hindi binuhay na maguli ang ating Panginoong Jesucristo. Kita nyo po? Walang kwenta. Walang kwentang pangangaral ni Pablo. Yung grupo ni Pablo. Pero naniniwala nga si Pablo Kaya sabi niya rito, ano sabi niya? Ngunit ang totoo, sa verse 20, muling binuhay. Sino? Si Kristo. At kung sasampalatayanan mo yan, ang sabi niya, maliligtas ka. Amen. Napakasimple lang ng turo ni Pablo. Sa panahon niya, meron talagang hindi naniniwala. Sa panahon niya ito Sa panahon niya. Pero ang totoo niya, nabuhay siyang maguli. Itong katibayan. Nabuhay bang maguli si Jesus? Basahin natin yung chapter 20 ng 1. Para lang 1 chapter 20. Ito sa 24 natin simulan. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. 25. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng pako sa kanyang mga kamay at may isusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay
sa kanyang tagiliran. 26. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga halagad, kasama na nila nakapid mga pinit. Pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. 17. Saka sinabi niya, tignan mo ang aking mga kamay. Ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka. Maniwala ka na. 28. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. 29. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba? Sapagkat nakita mo ako. Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ito po, eksenang ito sa 1 chapter 20, verse 24 hanggang 29 is, nagpakita siya, nabuhay siyang maguli. Isipin niyo po, yung pintuhan nakasara. Paano nakapasok si Jesus? Nakita ng mga apostol Kinuwento nga kay Tomas, kanya lang si Tomas, hindi siya naniwala. Naghanap siya ng pruweba. So after 8 days, nagpakitang muli si Jesus at pumasok na naman sa loob ng tahanan na nakasara ang mga pinto. Yan isang katibayan na binuhay siyang maguli ng Diyos. Yung namatay yung laman. Kaya yung ginagamit na ni Jesus dito, yung laman na pang langit. Yung katawan niya pang langit. Wala na pong harang-harang. Lumulusot siya. Kaya kahit sarado ang pinto, tumayo sa gitna nila, peace be with you, peace be with you, sabi niya. At antimano, hinarap si Tomas. O ano sabi niya kay Tomas? Sa 27, saka sinabi kay Tomas, Tomas, tignan mo ang aking mga kamay at ilapit mo dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka. Maniwala ka na, Tomas. Maniwala ka na, Tomas. Ginawa ba ni Tomas yung sinabi niya sa kanyang kapwa-apostol na, hindi ako naniniwala unless na makita ko yung butas sa kanyang palad, makita ko yung tagiliran niya, mailagay ko yung daliri ko, mailagay ko yung kamay ko. Ano sabi ni Jesus? Sige, gawin mo na, Tomas. Anya lang. Hindi ginawa ni Tomas yung kanyang pinagyayabang. Na ipasok yung daliri sa palad at ipasok yung kamay doon sa tagiliran. Hindi niya ginawa. Makita niya lang si Jesus, naniwala na siya. Kaya ang nasagot ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Yun na lang ang nasagot ni Tomas. Kasi naghahanap siya ng ebidensya. Kasi ang sabi ng mga apostol nakita namin ang Panginoon. Kasi wala ka, Tomas Kaya namin kinukwento sa iyo. Sabi naman, di ako naniniwala. Itong mga ibang reliyon naman, halimbawa, yung Iglesia ni Cristo na tayo, tatag ni Yumao Felix Manalo Isagon. Nagulat si Tomas dyan, sabi niya. Yung kanilang tiga-debate, si Joe Ventilacion. Napanood ko yung video Hindi niya, Seventh-day Adventist. Kasi patutunayan na Seventh Adventist, si Jesus ay Diyos. Yung binasa nila yon, ang sabi niya, nagulat si Tomas dyan! Nagkamali si Tomas dyan! Si Tomas, siyempre, hindi na makasagot.
matagal nang patay. Binabanatan nila si Tomas, kawawang Apostol Tomas. Pero ang totoo, sino nagulat? Si Yumaong Felix Manalo Isagon. Siya nagulat, hindi si Tomas. Ito ba? Si Tomas daw, pala-absent sa Bible study. Akala mo nabuhay sila sa panahon ni Tomas. Wala na silang magawa kasi pinatunayan ni Tomas na si Jesus ay Panginoon at Diyos sa kanya. Sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Kung kay Tomas, Panginoon at Diyos si Jesus. So lalabas, si Jesus, Panginoon at Diyos ni Tomas. E di Diyos si Jesus. Ano paniwala naman ni Yumaong Felix Manalo Isagon? Si Jesus ay tao at hindi Diyos kailanman. Sino nagulat? Si Tomas o si Yumaong Felix Manalo Isagon? Ako na sasagot. Ang nagulat, si Felix Manalo Isagon. Kaya yung kanya mga ministro, hanggang ngayon yan ang dala-dala nilang aral. Ayon sa kanilang doktrina, mga sermon ng mga ministro ay nanggaling kay Yumaong Felix Manalo Isagon. Kaya nila ang niya dala ng mga ministro hanggang sa kanyang si Jesus hindi Diyos kailanman, kundi taong tagapamagitan naman. Okay? Ang aral yan. So, balik ito. Nabuhay siyang at sa taya naman, si binuhay na magulit, lilig. Kaya yun hindi na wala kay Pablo. Ang ulat ni Pablo, papunta po sa impyerno. Papunta sila sa impyerno. Wala silang kaligtasan. Bakit? Hindi sila naniniwala kay Pablo. Dapat maniwala tayo kay Pablo na nabuhay na maguli ang ating Panginoong Yesus at ang katibayan itong 12 apostol. At hindi lang yon, marami pang pinagpakitaan si Yesus. Pero kinuha lang natin yung eksena ng 1 chapter 20 verse 24 hanggang 29. Pero marami pang ebidensya na pinagpakitaan ni Yesus. Na pinagpakitaan ni Jesus na muli siyang nabuhay sa mga patay. Kaya wala po silang dinatnan na bangkay na inuuhod. Sipin mo, 3 araw siyang, sa 4 araw nabuhay siyang maguli. Alam niyo po, yung isang tao na hindi embalsamado, isang araw lang, halos hindi mo na makilala. Pag hindi siya embalsamado, tsaka mabaho na. Nangangamoy na. Kailangan madurog muna yon. Pero kay Jesus, meron ba silang nakitang bangkay? Wala. Kaya sabi ni Maria Magdalena, ay, ninakaw yata ang aming Panginoon. Nung umaga ng linggo, pumunta siya, bukas na yung pintuan, at nakita niya, walang bangkay. Tsaka natin tatalakayin kay Magdalena nung nagpunta siya sa libingan ni Jesus. Okay? Hanggang dito na lamang, kaibigan. Maniwala kayo na buhay siyang maguli. Kaya ang mga mananampalataya sa kanya ay bubuhay din gaya niya. Ayon po pa. Kaya nabuhay maguli, sabi niya. Maniwala po kayo kay Apostol Pablo. Bilang apostol sa mga hentil. Kasi kung hindi tayo naniniwala, sabi ni Pablo, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang kabuluhan ang inyong pananampalataya kay Kristo. Sayang. Sayang po, no? Sayang. Ako naniniwala ako kay Pablo, kaya naniniwala ako muling bubuhayin. Kasi naniniwala ako na buhay na maguli si Jesus.
Kasi may epistula siya. Yung 1:20, 24 hanggang 29. Oh, epistula niya yun. Kaya dapat kayo maniwala. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo, pagtuwid sa ganitong aral. Kasi po, may mga tao hindi naniniwala na binuhay mong maguli ang iyong anak na si Jesus. Ituwid mo po ang kanilang pananampalataya, Panginoon Diyos. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Like, share. Kayo mga na-sharehan, mag-share kayo sa iba. Share nyo sa iba. Malay ninyo. O i-share ninyo sa mga iglesia ni Cristo. Natatag founder, si Yuma Felix Manalo. Okay lang. Mag-comment kayo. Huwag lang kayong magsalita ng hindi maganda kasi hindi ko naman kayo minumura. O, kailangan biblical. Sasagutin kayo, biblical din. God bless us all. Bye-bye. Inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. In Christ alone. God bless us all po.